Hello, what is up mga moms or sir? Mama ko po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today mag-customize tayo ng ZD Toys Venom na 1/10 scale na action figure. Thank you very much Sir Mark of Laruanan or Sir Eril Justin Baste of Laruanan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. So ang ginawa ko lang dito mga moms sir ay nag-spray lang ako ng matte black dun sa buong action figure. And then nag-apply ako ng dry brush method using this paint, yung Intense Violet from Hero Paints. Tapos ito na yung kinalabasan niya. Yung dry brushing natin dito sa Intense Violet, mag-a-apply lang tayo ng, ito yung gamit ko for dry brushing, mag-a-apply lang tayo ng paint dito. Let's load it with the paint. Tapos tatanggalin natin most of the paint, siguro mga 85%. Tapos since prime na to ng black, papahiran natin ng very lightly yung action figure with the Intense Violet. Kaya ganito yung kalalabasan niya. Yung mga textures lahat lalabas yan. Pati yung mga veins yan sa likod. Kaya tuwang-tuwa ako sa sculpt ni ZD Toys dito sa Venom na ginawa nila. Also marami din niya weapons and tentacles, 8. Meron din siyang alt na head sculpt. Meron din siyang alt hands na 4. So ang gagawin natin dito, yung technique na paint application na gagawin natin, yung color shift. Dito color blue, dito naman yung dito cool colors, yung color blue, tapos turquoise. Dito naman sa kabila yung warm, dito yung magenta and red. Okay, so yan gawin na natin. Okay, next na step na gagawin natin, gamit tayo ng Hero water-based acrylic cobalt blue para i-apply natin dito sa kanyang left side. Yan, for dry brushing, very lightly i-dab lang natin, i-touch lang natin ito yung bristles ng brush. Very lightly dab lang natin dito sa parts ng mga action figures na gusto nating lagyan ng dry brushing. Kung sa tingin nyo marami pa yung paint, pwede nyo tanggalin yung load ng paint dito sa any porous material. Sa akin ang ginagamit ko papel. Pwede rin kayo mag-overlap dito kung sa tingin nyo necessary lagyan ng blue, kasi magta-transition naman yan to warm color Yun yung gagawin natin. Pero dito, ito yung marker natin, yung kalahati. Pwede naman mag-overshoot yan dito sa overlap dun sa may gitna. Also, yung mga purple, pwede nating anuhin yan. Mag-iwan tayo ng mga purple na color kasi mas parang maganda rin na, para sa tingin ko okay din yung purple na nakikita dun sa sa ilalim. Yung kulay na purple sa ilalim. Hindi siya super opaque na blue. Yan, gagawin natin yan sa lahat ng left part ni Venom. Alright, next gamit tayo ng light turquoise para naman sa second layer ng color dito sa ating sa cool na part. Yan, okay, next color natin yung turquoise. Apply natin dito. Dry brushing technique ulit. Ganun lang. Patong-patong lang to ng mga kulay using dry brushing technique. Ganun lang. Ganun lang gagawin natin. Okay, next na highlight color natin, light turquoise, white at saka green. Para magkaroon ng mint green yung ating body. Ito na yung last level of highlights na gagawin natin. Alright, same lang, same technique lang. Dry brushing din dun sa mga areas kung saan talaga tatamaan ng ilaw. Ayan, same lang. Wala namang bagong technique, kundi dry brushing technique lang din talaga. Okay, gawin natin yan sa lahat ng sides na tinatamaan ng mga cool na colors. Okay. Okay, tapos na tayo dito sa cool side niya. Proceed naman tayo sa warm side ni Venom. Sa right side, dito tayo mag-execute ng mga warm colors. Start tayo with PH058 Magenta from Armored Komodo water-based acrylic. Ito muna yung first color na highlight na gagawin natin dito sa side na to. So apply natin dito, sa legs, dito sa inner part, tsaka dito sa inner part ng kanyang left na arm. Okay, try natin dito sa chest, tsaka sa upper part ng neck.
Medyo na-miss kong gawin tong color shift kasi yung last na color shift na ginawa ko yung nga ba? I think Transformers na Optimus Prime. Yun. Magenta. Okay. Pwede na rin tayo mag-overlap dito. Wala namang kaso yun. Ayan o. Dito. Ayan, gawin natin yan sa lahat ng parts na nasa right side ni Venom. Okay, so ito na yung color shift na ginagawa natin. So dito sa left side niya, ito yung cool. Tapos dito naman sa right side ni Venom, ito yung warm side. So sa warm side, naka-apply na tayo ng one layer of magenta. Tapos mag-apply pa tayo ng isa pang layer of highlight using magenta and white. Yan, yan naman yung mix natin for the second layer of highlight. Try natin. Okay. Dry brush ulit. Same lang. Okay. Wala nang ibang technique kundi dry brushing lang talaga. Okay. Ayan, gawin natin dito yan. Ayan, sa chest. Yan, lumalabas lahat talaga yung detail niyan. Kaya gustong gusto ko tong dry brushing technique talaga. Super underrated na customization process. Gustong gusto ko talaga to. Ayan. Okay, next add tayo ng white dito sa blade ni Venom. Ayan. Medyo ang gagawin natin dito base coat. Pero from the edge. Hayaan lang natin yung brush na mag-extend or yung paint na mag-extend dito sa part na to. So may mga veins. Pero magsimula tayo dito sa edge para ma-emphasize yung ano niya, yung part nitong blade na mas sharp siya. Alright, for the tongue, gamit tayo ng warm red. Pero gumamit muna ako ng primer na white. Tapos medyo dinagdagan ko ng water para lang mag-flow yung paint. And then, mas vibrant kasi yung red kapag pag yung layer na pipintahan natin merong white na primer. So, yan, prime lang natin. Base coat lang natin ng red. Yung tongue niya. Okay, next, gamit tayo ng lime green para sa kanyang toxins. Lumalabas dito sa teeth, papunta sa kanyang tongue. Okay, sa tongue naman. So yun mga ma'am, sir, ma'am, tapos na tayo dito sa color shift na Venom custom na ginawa natin. Thank you very much client for availing this. This is around $180 to $250 kasi magtataas na tayo next year. Yan, so ito na yung base niya. So you have the pink and ito yung warm side, yung pink or magenta. Ito yung cool side, yung blue tsaka turquoise. Tapos naglagay na rin ako ng mga green for toxins. Ganon din sa kanyang head. Laging sa left side ni Venom, cool. Sa right side niya, yung warm. Ganon din sa kanyang kamay. Yan. Tapos pag binaliktad nyo, different colors. Yan. Tapos ito naman yung mismong action figure. Gagawin natin dito, sprayan na lang natin to ng top coat. Hindi ko pa nalalagyan ng top coat to. Yung top coat na gagamitin natin dito ay Bosny Flat Clear. Yan. So ito yung head with the toxin. Tapos ito yung mga tentacles niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na tentacles. Kaya gustong gusto ko tong Venom body na to. Kasi ang dami niyang tentacles. Sobrang dynamic nung likod niya. Tapos yung body pa niya sobrang bulky. Angas. Ang ganda talaga nung build ng ZD Toys dito. Kaya gustong gusto ko siya i-custom. Perfect canvas for your customization na mga concepts. Kaya yun. Ito na yung kanyang warm side.
Yan. So yung color shifting natin, ito yung warm. Tapos pag nilipat nyo ng side, ito na, excuse me, pag nilipat nyo ng side, or pag tinurn nyo to the other side, ito naman yung cool. So yun. Tapos ito yung logo, freehand painting sa logo, tapos yung sa eyes, white din. Tapos toxins sa dila, toxins din dito sa kanyang blade. Also may mga toxins din dito sa kanyang mga dulo ng tentacle blades niya. Tapos yung gradient na ginawa natin dito sa likod, mas mint green dito, blue, purple, pink, tapos light pink, and then yung toxin. So yun, that's it. Tapos na yung ating Venom Customs, and mapapadala na natin to sa West Virginia. So aayusin ko lang yung mga Venoms natin kasi ang ginawa ko nito around 6 pieces na simultaneous. Kaya tapos na tayo sa Venom Wave. Proceed na tayo sa iba pang wave ng mga customs natin. Okay, so yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.